So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 23, 2025 at tayo po ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel chapter 26 verses 2, verses 7 to 9, 12 to 13, and 22 to 23. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi nakakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat kinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nasa itong linggo sa karaniwang panahon. At ano nga ba ang gagawin ninyo? No? Kung maganda kasi na mapagnilayan natin ngayon, kung paano tayo nagre-react at paano tayo tumutugon, no? Sa mga taong galit na galit sa atin, sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Dahil sa unang pagbasa, ito ang kwento na tinutugis ni Saul si David. At ang pinanggagalingan ay natakot si Saul na baka agawan siya ng kapangyarihan, agawan ng trono, kaya at dahil din no, sa insecurity, sa inggit, ay sinikap niya na patayin si David para mawala ito sa mundo, no, at mawalan ng kumbaga threat sa kanya pong posisyon. At ulit-ulit na hinahunting ni Saul si David. Pero si David ay talagang dahil sa kanyang kabutihan at takot sa Diyos ay hindi niya ginawa ng anumang kasamaan o ginantihan ng anumang kasamaan itong si Haring Saul. At sa kwento nga, no, nagkaroon ng magandang pagkakataon sana si David na patayin si Saul, pero hindi niya ginawa dahil nirerespeto pa rin niya ang pagkakahirang sa kanya ng Panginoon. Magandang aral ito para sa ating lahat, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, kabi-kabilaan ang naririnig nating mga siraan na naman, no? Sa mga politika, mga away-away, yung dating mga magkakakampi, ngayon ay magkakagalit na naman, at kung ano-ano mga masasakit at mga paninirang mga bagay, no, ating naririnig sa kanila. Maganda sana, no, na maiparating natin din itong mensaheng ito. Sana lahat po sila, no, ay nagsisimba para marinig nila ang aral na ito na tungkol kay David, na hindi niya hinangad, no, na maging hari, hindi niya hinangad na agawan si Saul, kahit na itong si Saul ay talagang hindi na nagiging karapat-dapat maging hari. At sa atin din, no, sa ating pang-araw-araw na buhay ay sikapin din natin, no, na bagamat mahirap, no, pero sikapin natin na
manatili tayong gumagawa ng mabuti kahit na may mga masasamang tao na gumagawa ng masama sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.